Ito ay aking pasyente. So, yung aking pasyente, nung October 3 partners, ang saya-saya niya eh. Na nag-volunteer siya maging modelo ko. Kasi ito po ang ito po yung good news sa atin, no? Madaming mga makabagong paraan ng paggagamot. Katulad ng sa kalalakihan, big deal kasi talaga eh. Totoo. Nakakababa ng confidence, no? Nakakalbo. Ito po aking pasyente ay 71 years old at kitang-kita naman po natin noong July 11 ay sobrang nipis na po talaga ng kanyang buhok, no? So meron tayong tinatawag na teknolohiya. Ang tawag po ng mga dermatologists ay autologous micrografting technology or AMT. Doc, pwede natin ipaliwanag kasi pinapakita ko po ngayon ito pong pasyente ko. Tignan mo, nakita ko October 3 lang, partner. Nakita mo ba yun? Galing, Which is ang kapal 3 na months agad. after. Kahit ako nagulat, by full hair. Yeah. Halos wala akong makitang scalp. This is a really good effect. Kahit may po. edad siya, di ba, Doc? Yes. So, tuwang-tuwa siya. Nasabi niya, Luisa, willing ako maging model mo para magbigay inspirasyon sa mga kalalakihan na may ganito. Pero ito pong ginawang procedure, hindi po ito permanente. No? Ang sabi sa pag-aaral, mga 1 year to 3 years ang epekto. So, hindi siya permanent. Pero nevertheless, yun na nga, kung ikaw ay gusto ng tamang paraan. Kasi yung gagastusin mo din sa mga kung ano-anong papahid. Ano? Kung, Pag naipon yun. Ganun din eh, diba? At least meron tayong hope. Ito po ay gusto kong alamin ninyo sa inyo pong mga board-certified dermatologists. So, ano ba ho itong tinatawag, doktora, no autologous micrografting technology? Okay, autologous galing sa iyo din. Micrographic, ibig sabihin, maliit. Usually gumagamit kami ng mga punch, no, biopsies. Ano po yun? Parang kasing laki lang po ng butas ng ballpen. Kumukuha kami ng sample ng buhok doon sa likod. Okay. Dito sa batok, no? Tapos, pinaprocess po namin. Meron po kasi yun parang mga hair growth factors. At pag na-process yun, magiging parang liquid. Yan po, kung makikita nyo, yun po yung inject. Okay, so kung may hair growth factors po yun po yung rason kung bakit po tumubo yung buhok. So, sa tulong rin ng katawan mo. Oo, yun ang good point doon. Kaya wala kang ma-feel niya na any allergic reaction kasi galing din sa iyo. Hindi masakit. Hindi naman. So ito nga ay inspirasyon, no? So it's being done in the country. So in our country, ng ating pong magagaling na dermatologists. But Kaya please, nang gawin. please see your board-certified licensed dermatologist para naman properly done, diba? At wala nga tayong mga side effects. Okay, so doktora, ang tanong ng marami, ito ay good news nga na nagagawa sa ating bansa. Kailan mauuwi ngayon sa hair transplant? Kasi ginawa na lahat ng dermatologist. Wala talaga, diba? So kailan po natin ito ginagawa? Okay, yung hair transplant naman, yan talaga yung parang halos permanente na magiging solusyon for hair loss or androgenetic alopecia. Ginagawa po yan kapag severe type na. Meron po tayong type 1 to type 7 eh. Pag nandun na sa mga 6 or 7, Medyo malala na siya. O kaya tama po kayo, kung nagawa na lahat, napainom na, no, nagawa na yung mga procedures, at di pa rin masaya yung pasyente, pwede na po talagang magpa-hair transplant. Okay. Pero hindi pwedeng hair transplant on the first visit. On the last, lalo na pag makintab na, no, doktora? Pag makintab na. Wala na siya talagang Pag kunwari. Oo, di ba yung may severe talagang type. super kintab na ng buhok? Yes, kaya nga pinapromote natin na dapat bago, habang maaga pa, partner. Hindi diba? man na Mr. Clean na yung katulad ni buhok. Gerson. Sabi ko, ngayon na, Gerson, kasi baka mawala na talaga, kumintab yan, mauwi tayo sa hair transplant, diba? So, yan ang last resort. Pero meron pa, doktora, yung mga sinasaksak yung mga mesotherapy o cocktail. Ano ba itong ginagawa ng mga dermatologists dito? Okay. So, marami na tayong procedures. Ang tawag natin, hair restoration procedures at available po yan sa Pilipinas. So, ang pinakamarami ng pag-aaral, dekada ng pag-aaral is yung platelet-rich plasma. Again, galing din sa atin yon. So, kukuha, magba-blood extract sa katawan, isa-centrifuge, at yung platelet doon, meron siyang madaming hair growth factors pagkatapos ma-centrifuge o ma-process. At yun yung ini-inject doon sa area na medyo kalbo na. Ayun. Okay. Bukod po doon, makikita nyo rin siguro, kuwari
pupunta kayo sa mga social media, ano mga may light, no? So, low-level light therapy. Nakakatulong din yon for hair growth. Pero palagi kong sinasabi sa pasyente, kapag hindi nyo pa rin gawin yung FDA-approved, hindi po masyadong magtatagal o hindi masyadong maganda ang resulta. Oo. So, Dapat doon tayo talaga sa FDA approved. Kaya dapat Okay. doktor ang puntahan. Correct. Ganun Okay. ka-importante. So, Doktor, ang dami-dami natin questions. Yes. Daanan lang natin, Franco, para matuwa Go, naman go, yung ating Doc. listeners. Mula po kay Maria Dulce Orate, no, nasagot na natin yung mga murang gamot. Yung FDA approved, Ma'am Dulce, no, para po sulit. At pangalawa po ay, saan ba ho pwedeng, mahal daw kasi magpakonsulta sa derma? Hindi totoo yan, ma'am. So saan po mura o kung hindi, libre? Ano ang mga institusyon ang nagbibigay ng libreng consultation sa ating bansa? Okay. Alam niyo po, meron na pong more or less 1,300 board-certified dermatologists sa Pilipinas Wow. under the Philippine Dermatological Society. At kung kunwari akala nyo nasa Metro Manila lang, pwede po kayong pumunta sa aming website at pds.org.ph. Meron po doon, search a dermatologist near your area. Okay. Meron na rin po kaming 17 training accredited institutions under the Philippine Dermatological Society, both public and private hospitals. Wow. Sa QC alone, meron na po tayo, no, na katulad ko po, meron po akong 3 institutions. Una, East Avenue, then Philippine General Hospital, at sa South RITM. Libre dyan, libre ang Wow, pagpapacheck up. Naku, May mga mga residente serbisyo, tayo. yun Saan pa, naman Doktora? pala. Sige, go ahead. So, meron tayo sa Quezon City, ang Jose N. Rodriguez, Tala, East Avenue, UE, St. Luke's, no? Pagdating natin sa Manila, meron tayong Philippine General Hospital, JR, Jose Reyes, Hospital ng Maynila at Tondo Medical. Pagdating sa Makati, meron tayo ng Makati Medical Center at Skin and Cancer Foundation. At sa South, ang Research Institute for Tropical Medicine, RITM. Meron din tayo sa mga probinsya. Aba, Ang ayan. Region 1 Medical Center, Southern Isabela at Valenzuela Medical Center, at sa Mindanao, ang SPMC. So lahat pala ng panig ng bansa ay Yes, meron. dala po yan ng aming society. Ang Philippine Dermatological Society ay nagbibigay po ng free consultation. Ang ating pong mga residente dyan, may mga supervise sila ng Correct. ating pong mga consultants. Oo, kasali yun sa training. Siyempre, natututo tayo sa ating pong mga pasyente. Ang galing. At pagdating rin sa pagpapagamot, ay either socialize din siya, di ba, Doktora? Ah, yes. Oo. So, Correct. pwedeng libre kapag talagang walang kakayahan, di ba, nire-refer natin sa mga social worker pagdating po sa mga government hospitals. Ayan naman pala. Napakaraming option. Yeah, so don't despair. Oo. Correct. Huwag mawalan ng pag-asa.